Nagsisimula ang serye sa pagpapakita ng isang barkong pandigma ng Britanya na naglalayag sa karagatan malapit sa Persia noong ika-18 ng Marso taong 2003. Isang araw na lang bago sa lakayin ng British Special Air Service at Special Forces ang Iraq. Si John Porter, ang Operations Commander, ay kasama ng kanyang grupo habang patungo sila sa kanilang destinasyon, ang Iraq. Bago magsimula ang misyon, kinausap ng boss ni John ang lahat ng sundalong sasama. Ang kanilang tungkulin ay iligtas si Kenneth Bratton, isang mataas na opisyal ng kumpanyang gumagawa ng armas na AT-AT system. Siya ay dinukot 2 linggo na ang nakalilipas habang nanuluyan sa isang hotel sa lungsod ng Baghdad. Ang mahirap dito, hindi alam ng militar ng Britanya kung sino ang mga dumukot. Dahil dito, naging napakasela ng misyon. 2 ang pangunahing pinaghihinalaan ng militar, ang hukbong Iraqi at ang mga rebelding insurgent. Bukod pa rito, para simulan ang misyon, si John ay tutulungan ni Captain Hugh Collinson, mula sa Military Intelligence at marunong magsalita ng wikang Arabe. Siya rin ang inatasan na tukuyin kung saan ikinukulong si Kenneth. Sa panahong iyon, ibinahagi ni Hugh na natukoy niyang posibleng nasa isang safe house si Kenneth na matatagpuan sa isang gusaling apartment sa lungsod ng Basra. Nakuha niya ang impormasyong ito mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan. Mabilis na tumatakbo ang oras dahil kailangan nilang matapos ang misyon sa loob ng 24 na oras bago kumilos ang Allied Forces upang pabagsakin ang Iraq. Pagkaraan nito, naghanda na ang grupo sa kanilang mga sandata, at tila ibinigay ni John ang kanyang baril kay Hugh. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, sumakay si John at ang kanyang grupo sa isang helicopter patungo sa safe house kung saan naganap ang hostage situation. Pagdating nila sa bubong ng isang gusaling apartment, agad nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng Special Forces at ng mga dumukot. Nagpalitan sila ng mga bala hanggang sa matagpuan nila si Kenneth na agad nilang inilabas sa gusali upang mailigtas. Ngunit mas lalo pang naging magulo ang sitwasyon nang dumating ang grupo ng mga sundalong Iraqi sa lugar. Lalong naging mahirap ang operasyon ng pagligtas. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Assad. Nakasuot siya ng vest na may pampasabog at may hawak na switch upang ito ay pasabugin. Bagamat madali sanang mapapatay ni John si Assad, pinili niyang gawin ng ibang paraan. Nagawa niyang putulin ang kordon na nakakabit sa pampasabog na suot ni Assad, kaya naging walang bisa ito, at pagkatapos ay nawalan ng malay si Assad. Mas lalong naging mahirap ang kanilang pagtakas at pagligtas ng tamaan si John ng bala sa balikat. Hinikayat siya ng kanyang mga kasamahan na unahin ang kaligtasan ni Kenneth, kaya dinala niya ito papunta sa helikopter. Samantala, patuloy na nakikipaglaban ang natitirang miyembro ng grupo ni John laban sa mga kalaban. Lalong tumindi ang sitwasyon ng si Colonel Hakim al-Naziri at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa ibaba upang palibutan sila. Sa mga oras na iyon, nagising si Assad mula sa pagkawalang malay at mabilis na dinampot ang kanyang sandata. Ilang sandali pa, pinaputukan niya ang 4 na miyembro ng British Special Forces. Si John, na bumalik upang tulungan ang kanyang grupo, ay napansin si Hakim, ang Iraqi colonel na nangunguna sa pag-atake. Lumabas na si Hakim ay kabilang sa mga taong hinahanap ng militar. Habang papalapit si John sa kanyang mga kasama, nagulat siya nang makita na 3 sa kanila ay binaril. Agad niyang inutusan ang natitirang mga miyembro na bumalik sa barko. Matapos maisakatuparan ang misyon, 2 sundalo ang idineklarang patay at isa naman ang nasa kritikal na kondisyon. Sa barko, nagkaroon ng pag-uusap sina John at Hugh tungkol kay Assad na pinaghihinalaan nilang bumaril sa 3 sundalo. Inamin ni John na hindi niya binaril si Assad kahit iniutos ito ng kanyang mga nakatataas. Sa kasamaang palad, tila mali ang naging desisyon niya. Nang bumalik si John upang tulungan ang kanyang grupo, nakita niyang tinutukan siya ni Assad ng baril. Tinanong din ni John si Hugh tungkol sa sinabi ni Assad sa kanya kanina. Ikinuwento ni Hugh na sinabi ni Assad na utang niya ang kanyang buhay kay John. Makalipas ang ilang panahon, patuloy pa rin ang pagsalakay sa Iraq, ngunit si John ay kailangang manatili sa ospital upang gumaling mula sa tama ng bala. Nandoon sa silid ng gamutan ang kanyang asawang si Diane Porter at ang anak nilang si Alexandra Lexi Porter. Samantala, ang kasama nilang si Steve Andrews na tinamaan ng bala sa ulo, ay nanatiling nasa kritikal na kondisyon. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang pagtanggal ng bala sa ulo ni Steve ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Pagkatapos gumaling ni John, kinailangan niyang humarap sa kanyang nakatataas na labis na nadismaya sa kanyang ginawa.
Hindi niya sinunod ang mga utos sa misyon ng pagligtas kay Kenneth na nagresulta sa pagkamatay ng 2 sundalo. Dahil sa insidenteng ito, nagsagawa ng investigasyon ang militar sa lugar ng operasyon. Sa huli, pinili ni John na magbitiw sa tungkulin kaysa mapatalsik sa serbisyo. Nag-apply siya ng trabaho sa kumpanya ni Kenneth. Sa kasamaang palad, kahit na iligtas ng grupo ni John si Kenneth, hindi ito nagpasalamat. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, winaliit pa niya si John at inalok lamang siya ng posisyon bilang security guard, isang bagay na labis na nakaapekto kay John. Dahil sa inis at pagkadismaya, binasag pa niya ang bintana ng opisina. Bukod pa rito, matapos mawalan ng trabaho, unti-unti ring lumayo ang loob ni John sa kanyang asawa at anak. Lumipas ang 7 taon, isang British journalist na nagngangalang Katie Dartmouth ang nakatalaga sa Iraq. Ipinagpapatuloy niya ang pag-uulat tungkol sa kaguluhan sa bansa kahit natapos na ang pagsalakay. Habang nagre-report sa lugar, napansin ni Katie na may isang binatang nakamasid sa kanya. Pag-uwi niya kasama ang kanyang coverage team, hinarang sila ng isang grupo na nagpapanggap bilang mga pulis ng Iraq. Kabilang sa mga ito ang parehong binatang nakita niyang nakatingin sa kanya kanina. Sinubukan ni Katie na kunan siya ng litrato, ngunit bago pa man niya magawa ito, inatake ng grupo ang kanyang mga kasamahan at siya ay dinukot. Samantala, sa punong tanggapan ng intelihensya na ngayon ay pinamumunuan ni Major Hugh, iniulat ng kanyang assistant na si Layla Thompson ang pagkakidnap kay Katie. Sinusubukan nilang alamin ang motibo sa likod ng insidente at kung may kaugnayan ito sa ama ni Katie, isang dating opisyal ng gobyerno ng Britanya. Mayroon silang larawan ng binatang sangkot sa pagdukot na nakuha nila sa investigasyon. Nang makita ni Hugh ang larawan, agad niyang nakilala ang binata, si Assad. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Hugh ng tawag mula sa kanyang nakatataas, si James Middleton, na pinapapunta siya upang makipagkita kay Patrick Dartmouth, ama ni Katie at dating Secretary of State. Ipinaalam sa kanya na siya ang itinalaga upang pamunuan ang rescue mission para iligtas si Katie. Sa pagpupulong, tinalakay ni Patrick ang kanyang plano na ipa-rescue ang kanyang anak na babae ng British Special Forces kung sakaling hindi humingi ng ransom ang mga kidnapper. Nagmungkahi naman si James ng isang ideya, maaari nilang ipalathala ang litrato ni Assad sa mga pahayagan sa Iraq, sa pag-asang may mga lokal na mamamayan na lalapit upang magbigay ng impormasyon kapalit ng gantimpala. Pagkatapos ng pagpupulong, umuwi si Hugh mula sa opisina at sa hindi inaasahan, nakita niya si John na nagtatrabaho bilang security personnel. Abala si John sa kanyang trabaho, at tila lumalayo na ang loob ni Lexi sa kanya. Parang nawawala na ang interes ni Lexi sa buhay ng kanyang ama. Isang araw, napanood ni John sa balita ang tungkol sa pagkidnap kay Katie at nakita niya ang larawan ng kidnapper. Nakilala niya ito bilang si Assad, ang parehong binatang pinaniniwala ang pumatay sa 3 niyang kasamahan sa isang nakaraang misyon. Samantala, nananatiling nakakulong si Katie sa isang madilim na silid. Di nagtagal, dumating si Hakim, ang utak ng pagkidnap, kasama si Assad. Nag-record sila ng video ni Katie at inilabas ito, na naglalaman ng mga kahilingan sa pamahalaang Briton. Hinihiling nila ang pagpapalaya sa kanilang kapatid na si Muhammad Jassim Ali, at nagbanta silang papatayin si Katie kung hindi sila susunod. Sa video, nagtakda rin sila ng palugit para makasagot ang gobyerno. Matapos magsagawa ng investigasyon, ipinaalam ni Layla kay Hugh na si Jassim ay nakakulong na sa Belmarsh Prison dahil sa kanyang kaugnayan sa terorismo. Inutusan ni Hugh si Layla na tuklasin ang IP address na ginamit ng mga kidnapper sa pag-upload ng video. Mayroon lamang silang 7 araw upang mahanap at mailigtas si Katie bago tuparin ng mga kidnapper ang kanilang banta na patayin siya. Mahalaga ang bawat oras. Makalipas ang ilang sandali, bumisita si John sa headquarters upang makipagkita kay Hugh. Ipinahayag niya ang kanyang matibay na paniniwala na ang litrato ng kidnapper ni Katie ay si Assad nga. Sa palihim, sinubukan ni Layla na pakinggan ang kanilang usapan. Sa kanilang pagpupulong, ipinakita ni John kay Hugh ang larawan ni Hakim, ang dating pinuno ng seguridad ng Iraqi Secret Police. Ang lalaking ito ang siyang nagplano ng mga pag-atake laban sa dating team ni John. Ang nakapagtataka ay hindi kailanman naaresto si Hakim noong panahon ng pagsalakay sa Iraq kahit na siya ang nasa likod ng maraming pag-atake laban sa mga tropang Briton. Nagsimulang maghinala si John na si Hakim ang utak sa likod ng pagdukot kay Katie. Pinaghihinalaan niyang ginagamit ng mga dumukot ang safe house sa Bazar bilang kinaroroonan ni Katie.
Iminungkahi ni John kay Hyo na ipadala siya sa Iraq bilang isang undercover operative. Sa ganitong paraan, maaaring magpadala si Hyo ng Special Forces para sa misyon ng pagligtas. Handa si John na malagay sa panganib kahit pa mga hulugan itong maaaring ito na ang kanyang huling misyon. Bukod pa rito, gusto rin niyang makaharap si Assad upang alamin ang katotohanan tungkol sa taong bumaril sa kanyang 3 kasamahan mula sa kanilang nakaraang misyon. Determinado si John na makuha ang mga sagot at matiyak na makakamit ang hustisya. Sa loob ng kulungan, isiniwalat ni Hakim kay Katie na nakikita niya ang ama nito bilang isang sinungaling, at inakusahan itong kasabwat ng mga Briton at Amerikano. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili si Katie bilang target ng kanyang pagdukot. Paglabas nila sa kulungan, humingi ng paumanhin si Assad, na pamangkin ni Hakim, dahil sa pagkalat ng kanyang mga larawan na nagpapadali para sa mga Briton na mahanap sila. Samantala, nagulat sina Hyo at Leila kay James tungkol sa kasalukuyang investigasyon sa pagdukot kay Katie. Ipinunto nila ang mga hamon sa paglutas ng kaso, lalo na dahil napakahusay ng grupong kriminal na sangkot. Kahit ang militar ay hirap matunten ang orihinal na IP address na ginamit ng mga dumukot. Dahil sa sitwasyon, ipinaalam ni Hyo kay James ang kanyang plano na ipadala si John sa Iraq upang harapin ang kaso ng pagdukot. Si John, na dating komandante ng British Special Forces at may karanasan sa pagligtas ng mga bihag sa Iraq, ang itinuturing na pinakamainam na opsyon sa militar. Pumayag si James na gamitin ang serbisyo ni John kahit na ipinaalala ni Lily na matagal na itong hindi aktibo sa tungkulin sa loob ng 8 taon at nakararanas ng post-traumatic stress disorder. Agad na kumilos ang militar ng Britanya at muling inaktibo si John bilang sundalo. Bago siya ipadala sa Iraq, sumailalim siya sa serye ng mga pagsusuri sa kasanayan sa labanan at nilagyan ng tracking device ang kanyang mga ngipin. Ang device na ito ay magpapadali para sa ibang mga koponan na subaybayan ang kanyang mga kilos sa rescue operation. Ilang oras ang lumipas, naglabas muli si Hakim ng isang live video. Sa pagkakataong ito, ipinahayag nila ang kanilang pagkabigo na nagpapahiwatig na nais nila ng ransom mula sa pamahalaan ng UK. Nakakagulat, sa live broadcast, pinutol nila ang braso ni Katie bilang isang nakakatakot na pagpapakita ng kanilang seryosong intensyon. Sa gitna ng krisis na ito, tinanong ni Leila kung makakaya ba ng kanilang koponan na matrace ang IP address ng kidnapper. Lalong tumitindi ang pangangailangan habang nagiging mas delikado ang sitwasyon. Matapos makuha ang kinakailangang datos, naghanda si Lieutenant Leila, kasama ang Special Forces Alpha Team, na pumunta sa Iraq para sa rescue mission ni Katie. Samantala, inilagay si John sa alerto sa American military base sa Bazar City. Sa Iraq, naghihintay si John ng karagdagang utos mula sa militar habang naghahanda ang Alpha Team na pumunta sa lugar kung saan nakakulong si Katie. Sa kabilang banda, nananatiling kalmado si Hakim, pinagmamasdan si Katie na walang magawa. Kahit alam niyang nagplano ang British Special Forces ng atake sa kanyang lokasyon, nananatili siyang kalmado. Nang marating ni Leila at ng Alpha Squad ang site, mabilis na pumasok ang ilang miyembro ng koponan sa gusali upang isagawa ang ambush habang minomonitor ni Leila ang sitwasyon mula sa helicopter. Sa kasamaang palad, naganap ang isang biglaang pagsabog na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng miyembro ng koponan. Maliwanag na nabigo ang plano ng Alpha Team. Ngayon, ang tanging pag-asa para sa British military ay si John na ang kumilos. Mabilis na sinubaybayan ni Leila ang galaw ni John gamit ang tracking device na naka-implant sa kanyang katawan. Kahit na kumikilos si John nang walang opisyal na pahintulot, nagpasya siyang huwag siyang arestuhin, sapagkat nakikilala niya na si John, ang dating kasamahan, ay naghihintay ng 7 taon para sa pangalawang pagkakataon na patunayan ang kanyang kakayahan at gumawa ng pagbabago. Pumasok si John sa safe house na pinuntahan niya 7 taon na ang nakalipas para iligtas si Kenneth. Nang sirain niya ang pinto, bumabaha ang mga alaala ng nakaraang misyon. Determinado na huwag ulitin ang mga pagkakamali, nagpatuloy siya ng maingat, may hawak na armas. Sa bigat ng kanyang nakaraang misyon sa isip, nag-iingat si John habang gumagalaw sa lugar, tinitiyak na hindi siya mahuhuli. Nagawa niyang mahuli ang isa sa mga kasapi ng grupo ng mga kidnapper upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Hakim. Gayunpaman, lumaban ang lalaki, kaya kinailangan ni John na suntukin siya at patulugin. Kinuha ni John ang cellphone ng lalaki at nakipag-ugnayan sa isang pangalan sa contact list na may kinalaman kay Hakim.
Ang tuso na hakbang na ito ay naglalayong makahikayat ng iba pang miyembro ng grupo ng kidnapper na pumunta sa safe house. Nagtagumpay ang plano, at ilang lalaki ang dumating. Mabilis na pinabagsak ni John ang mga ito, at sa huli, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Katie mula sa isang kidnapper na nanatiling buhay. Habang patungo sa kinaroroonan ni Katie, ibinahagi ni John ang detalye kay Lily tungkol sa lugar kung saan siya nakakulong. Kinuha rin niya ang pagkakataon na lihim na itago ang isang rubber-covered folding knife sa isang nakatagong parte ng kanyang katawan. Pagdating sa site, nagdesisyon si John na gumawa ng mapanganib na hakbang. Nagpanggap siyang desperado at inalok ang sarili sa mga kidnapper. Dahil dito, inatake siya ng ilang lalaki. Isa sa kanila ay nagulat kay Hakim na nagtatanong si John tungkol sa kinaroroonan ni Jassim. Bilang tugon, iniutos ni Hakim sa kanyang mga tauhan na kunin ang tracking device na ginamit upang subaybayan ang galaw ni John. Si Assad, na nakasaksi sa pangyayaring ito, ay walang magawa kundi manahimik. Di nagtagal, sapilitang inalis ang tracking device na naka-implant sa ngipin ni John, na nagdulot kay Lily ng pagkawala ng kakayahang subaybayan ang lokasyon ng kanyang kasamahan. Habang ihahatid na si John sa isa pang lokasyon, nakita niya si Katie, na inilipat sa hiwalay na sasakyan. Samantala, sa headquarters, naguluhan si Hyo at ang kanyang team. Nawalan sila ng track kay John, at ang delikadong sitwasyon na dala ng grupo ni Hakim ay nagpapahirap sa agarang pagpapadala ng team. Sa ibang pagkakataon, nakipagkita si Hyo kay Diane at Lexi upang ipaliwanag ang misyon ni John sa Iraq. Kitang-kita ang inis ni Lexi sa desisyon ni Hyo na isama ang kanyang ama sa ganoong delikadong misyon. Mabigat ang loob niyang tinanggap ang posibilidad na maharap ang kanyang ama sa panganib habang nasa Iraq. Nang makatanggap si John ng bote ng inumin mula kay Assad, naalala niya ang sinabi ni Assad 7 taon na ang nakalipas na utang niya ang kanyang buhay kay John. Nang marinig ito, tila nagulat si Assad at tumahimik bilang tugon sa sinabi ni John. Ilang sandali matapos iyon, habang nakakulong pa rin, sinikap ni John na aliwin si Katie sa pamamagitan ng pagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng British Special Forces. Layunin niyang magbigay ng pag-asa at aliw sa gitna ng kanilang nakakatakot na sitwasyon. Nang dumating ang grupo ni Hakim, sumailalim si John sa interogasyon. Pinahigi siya at binuhusan ng tubig ang kanyang mukha, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Tumanggi si John na sagutin ang mga tanong ni Hakim tungkol sa kanyang layunin sa Iraq. Upang pilitin siyang magsalita, sinaktan ni Hakim si Katie sa harap ni John. Sinaktan nila siya at nawalan siya ng malay bilang resulta. Sa kabila nito, hindi pa rin ibinigay ni John ang sagot na hinahanap ni Hakim. Naiinis, nagbabala si Hakim na kamatayan ang kanilang parusa na nakatakda sa susunod na umaga. Pagkatapos ibalik si John sa kanyang pagkakakulong, agad niyang kinuha ang kutsilyo na itinago niya at ginamit ito upang putulin ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Samantala, ipinadala ni Hyo ang kanyang mga tropa sa huling kilalang lokasyon kung saan na-detect ang tracking signal ni John. Matapos matagumpay na makalaya mula sa kanyang pagkakatali, ipinangako ni John kay Katie na ihahatid niya ito pabalik sa kaligtasan sa England. Kasabay nito, natuklasan ni Lyle, na bahagi ng investigasyon, ang mga dulo ng daliri ni Katie. Ang natuklasan na ito ang nagtulak sa kanya na maniwala na parehong buhay pa rin sina John at Katie sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan. Kinabukasan, gumamit si Lyle ng helicopter sa kanyang paghahanap kay John at sa lokasyon ni Katie. Sa kasamaang palad, nailipat na ng mga kidnapper si Katie sa isang silid kung saan nakatakda ang kanyang kamatayan. Alam ang paparating na panganib, sinubukan ni John na wasakin ang pinto ng silid. Naiintindihan niya na ang pagpatay ay isasagawa ng live at nakialam siya sa tamang oras. Sinimulan niyang pabagsakin ang mga kidnappers isa-isa, pinipigilan ang pagpatay kay Katie. Kasabay nito, pumasok si Hakim sa silid na may intensyon na patayin si Katie. Habang hawak ni Assad ang armas, hindi niya magawang barilin si John. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni John na pigilan si Hakim at pagkatapos ay pinatay ang leader ng grupo. Dinesarmahan rin ni John si Assad at tinanong tungkol sa shooter na responsable sa pagkamatay ng 3 miyembro ng kanyang koponan noon. Inamin ni Assad na hindi siya ang pumatay sa kanila. Nang sasabihin na sana ni Assad kung sino talaga ang shooter, bigla na lang lumitaw ang iba pang miyembro ng isang radical na grupo, kaya kinailangan ni John na kumilos agad.
Sa isang kritikal na sandali, dinala ni John si Katie at Assad sa kaligtasan sa isang kotse na nakaparada malapit, matagumpay na nakatakas mula sa delikadong sitwasyon sa gusali. Patuloy silang hinahabol ng radical na grupo, kaya tumawag si John kay Leila para humingi ng tulong. Habang hinihintay ang team ni Leila, huminto si John sa kotse at nakipagputukan sa mga humahabol na lalaki hanggang sa maubos ang kanyang bala. Sa kabutihang palad, dumating ang team ni Leila sa tamang oras upang iligtas si John, Katie, at Assad. Gayunpaman, si Hyo, na nagmamanman mula sa base, ay inutusan si Leila na dalhin lamang si John at Katie. Nag-aalala siya na si Assad, na nakasaksi sa nakakalungkot na insidente kung saan napatay ang koponan ni John noon, ay maaaring ibunyag ang katotohanan. Ikinalungkot ni John ang desisyong ito, lalo na't hinahabol na ngayon si Assad ng mga Iraqi radical groups. Matapos matagumpay na mailigtas si Katie, bumalik si John sa bahay upang muling makapiling ang kanyang asawa at anak. Binisita rin niya si Katie sa ospital habang siya ay nagpapagaling. Doon, ibinunyag ni Katie kay John na ang taong responsable sa pagpatay sa 3 miyembro ng kanyang koponan ay isang sundalo. Ang revelasyon na ito ay nagpukaw ng kuryosidad ni John, at gusto niyang malaman pa ang ibig sabihin nito. Lumipat sa Zimbabwe, isang maintenance worker na si Felix Masuko at ang kanyang partner na isang sniper, ay pumwesto sa tuktok ng gusali upang isagawa ang pagtatangka sa buhay ng presidente ng Zimbabwe, si Mugabe, na nagbibigay ng talumpati sa ibang gusali. Naroon si Colonel Shuma, ang pinuno ng Presidential Security, upang subaybayan ang sitwasyon habang papasok na sa kanyang kotse si Mugabe. Mula sa gusali, binira ni Felix ang presidente. Agad siyang tumakas kasama ang kanyang partner. Nang makarating sa kanilang getaway car, nagulat sila nang madiskubre na ang kanilang kasamahan na naghihintay sa kotse ay napatay na ng bala. Di nagtagal, dumating ang mga puwersa ni Shuma at inatake sina Felix at ang kanyang partner. Sa gitna ng putukan, napatay ang partner ni Felix at siya mismo ay walang nagawa habang pinalibutan siya ng mga sundalong militar ng Zimbabwe. Ang insidente ay agad naging balita sa telebisyon. Gayunpaman, natuklasan na ang biktima ng pamamaril ay hindi si Mugabe mismo kundi ang kanyang kambal. Tumugon ang gobyerno ng Zimbabwe sa pamamagitan ng pag-akuse sa gobyerno ng Briton na nasa likod ng pag-atake. Dahil dito, nakipagpulong agad si Hyo kay James upang talakayin ang sitwasyon sa Zimbabwe. Batay sa mga impormasyong nakuha, lumabas na si Felix, ang gumawa ng pag-atake, ay isang dating British Marine. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa hukbo ni Mugabe, kaya umalis siya sa Zimbabwe nang siya ay 18 at lumipat sa England, kung saan sumali siya sa militar. 6 na taon bago ang pamamaril, nagdesisyon si Felix na bumalik sa Zimbabwe. Ang desisyon na ito ay nagtulak sa gobyerno ng Zimbabwe na akusahan ang British sa pagkakasangkot sa pag-atake. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Hyo sa headquarters at inatasan si John na palayain si Felix, na nakakulong sa Chicago prison ng lokal na gobyerno. Si Leila ang magsisilbing contact ni John sa South Africa para sa misyon na ito. Upang maisakatuparan ang operasyon, ginamit ni John ang katauhan ng isang ilegal na mangangalakal ng diamante na nagngangalang John Dean. Pinag-aralan din niya ang blueprint ng Chick Ruby Prison, na kilala sa pagiging may mahigpit na mga bantay. Nilinaw ni Hyo na bagamat hindi kasangkot ang Britain sa pagpatay, mahalagang mapigilan na manatili si Felix sa bilangguan. Maaaring gamitin ni Mugabe ang pagkakakulong ni Felix upang sirain ang reputasyon ng Britain sa pandaigdigang entablado. Bukod dito, hiniling niya na alisin si Felix bago magsimula ang kanyang paglilitis sa korte. Bago umalis, ibinahagi rin niya kay John na hindi pa natagpuan ang katawan ni Assad, na nagdulot ng mga hinala tungkol sa sitwasyon ni Assad. Di nagtagal, binigyan ni Agent Danny Prendeville si John ng bagong pagkakakilanlan, kasama ang pasaporte, bilang paghahanda para sa misyon. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong si Leila kay Hyo tungkol sa misyon na parehong iligtas at alisin si Felix. Nakakagulat, natuklasan na si Felix ay isa ring kasapi ng SAS Special Forces, katulad ni John. Naging ahente rin si Felix ng British Intelligence sa Zimbabwe. Ipinahayag ni Leila ang kanyang pagkadismaya sa pagtatago ng impormasyon kay John, ngunit napagtanto niya na hindi niya maaaring labagin ang utos ng kanyang nakatataas. Pagkatapos nito, dumating si John sa Zimbabwe at nakipag-ugnayan sa isang ilegal na mafia na mangangalakal ng diamante upang simulan ang transaksyon.
Kasabay nito, nakipagpulong si Lele sa British Ambassador sa Zimbabwe, si Harry Curtis, upang makakuha ng bagong pagkakakilanlan para sa kanyang sarili. Nagpanggap siya bilang isang Interpol agent na dalubhasa sa mga kaso ng droga at smuggling. Para kay John, matapos maisagawa ang transaksyon ng diamante, nakialam ang mga awtoridad. Ang kasapi ng mafia ay binaril at napatay ng pulisya, habang si John ay nahuli at ikinulong sa Chick Ruby Prison. Pagdating sa bilangguan, sumailalim si John at ang iba pang bagong bilanggo sa inspeksyon ng warden upang matiyak na walang delikadong bagay ang dinala sa mga selda. Mabilis ang warden sa pagpaparusa sa sino mang mahuli na may dalang armas, gamit ang pananapak at pananakit. Natagpuan ni John na siya ay napunta sa selda kasama ang isang batang bilanggo na nagngangalang Solongo na ipinakilala ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, madalas na inaabuso si Solongo ng ibang bilanggo. Sa hating gabi, habang natutulog si John, inatake si Solongo ng isang grupo ng mga bilanggo. Nakialam si John upang ipagtanggol ang batang lalaki, na nauwi sa isang gulo. Lalong lumala ang sitwasyon at dinampot siya ng warden, tila haharap sa mabigat na parusa. Bago pa man maisakatuparan ang pagpatay, nagawa ni John na pigilan ang proseso sa pamamagitan ng pagbibigay ng dahilan na mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol kay Felix. Tinawag siya ng punong warden upang harapin si Felix. Sa isang tensyonado na sandali, itinanggi ni Felix na kilala niya si John, na ikinagalit ng punong warden na muntik nang saktan si John gamit ang martilyo. Sa kabutihang palad, nakialam si Shuma upang pigilan ang karahasan. Dumating si Lele sa bilangguan sa tamang oras upang iligtas si John at dinala siya sa South Africa. Sa kanilang pag-uusap, nag-usap sina Lele at John gamit ang isang paunang napagkasunduang code. Ipinahayag ni John kay Leila ang presensya ni Felix sa bilangguan at ibinahagi ang mahahalagang impormasyon. Pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay John, agad na ipinaalam ni Leila kay Hugh ang nalalapit na paglilipat kay Felix sa isang selda sa ilalim ng courthouse. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng misyon ni John na mailigtas si Felix mula sa bilangguan. Nang makaharap ni John si Felix sa bakuran ng bilangguan, tiniyak niya kay Felix na naroon siya upang tulungan ang kanyang pagtakas. Pinagkatiwalaan ni Felix ang mga salita ni John at ibinahagi ang code ng lokasyon ng kanyang selda upang makatulong sa pagpaplano ng pagtakas. Samantala, inihanda ni Leila ang kinakailangang dokumento para sa pagpapalaya kay John. Sa bakuran ng bilangguan, hinamon ng ibang bilanggo si John upang patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Vincent, na itinuturing na pinakamalakas na bilanggo. Tila ginawang delikado ng warden ang sitwasyon sa pamamagitan ng lihim na pagbibigay kay Vincent ng kutsilyo. Nang magsimula ang laban, nagawa ni Vincent na mapabagsak si John. Ngunit, hindi tinanggap ni John ang pagkatalo at bumangon, nakipaglaban, at sa huli ay natalo si Vincent. Si Solongo, na nakakita sa tumilapon na kutsilyo, kinuha niya ito at tahimik na ibinigay kay John. Sa ibang pagkakataon, nakipagkita si Leila kay John sa bilangguan at lihim na naglagay ng isang bagay sa ilalim ng mesa bago dumating si John. Nang sumama si John sa kanya, mabilis niyang ibinigay ang code para sa agarang aksyon, hinihikayat siyang tumakas at alisin si Felix. Inayos din ni Leila ang mga mahahalagang dokumento at isang sasakyan para sa plano ni John na pagtakas. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, iniabot ni Leila kay Shuma ang mga dokumento ng pagpapalaya kay John, ngunit may napansin si Shuma na kakaiba sa mga dokumento at nagsuspecha sa pagkakakilanlan ni Leila, kaya't pinatunayan niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang opisyal ng Interpol. Kinabukasan, nakatanggap si Shuma ng email na nagbunyag ng peking pagkakakilanlan na ginamit ni Leila. Napagtanto niya na niloko siya nito. Samantala, sinimulan ni John ang kanyang plano sa pagtakas sa pamamagitan ng pag-atake sa dalawang opisyal na inatasan na dalhin siya sa field. Pagkatapos, naabot niya si Felix at pinabagsak ang ilang gwardya na nakabantay doon. Sa parehong oras, dumating si Lele sa bilangguan at natuklasan na nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Inabandona niya ang kanyang orihinal na plano na tulungan sina John at Felix sa kanilang pagtakas. Nagpakasipag sina John at Felix na makawala sa bilangguan sa pamamagitan ng lihim na daanan na naalala ni John mula sa blueprint ng bilangguan. Kasabay nito, nalaman ni Shuma ang pagtakas nina John at Felix at nagalit ng malupit sa pamamagitan ng pagpatay sa warden.
Sa tulong ng kanyang matalas na memorya, matagumpay na natulungan ni John si Felix na makalabas sa bilangguan. Gayunpaman, napagtanto nila na ang sasakyang inihanda ni Leila para sa kanilang pagtakas ay wala sa lugar. Dahil sa mga gwardya at roadblocks, nagpasya si John na magnakaw ng sasakyan upang maiwasan ang habulan, at pinili nilang dumaan sa mga daang bundok upang makaiwas sa pagkakahuli. Sa huli, nakarating sila sa isang liblib na kalye. Handa na si John na isakatuparan ang utos ni Hio na patayin si Felix at may dalang handang granada para sa aksyon. Sa isang tensyonado na sandali, ibinunyag ni Felix ang isang nakakagulat na katotohanan: siya ay niloko at na-frame up. Ipinahayag niya na siya ay orihinal na inupahan ng British intelligence upang patayin si Mugabe, ngunit siya ay pinagtaksilan ng isang tao, katulad ng pakiramdam ni John na pinagtaksilan siya dahil sa kabigwang magbigay ni Leila ng sasakyan para sa pagtakas. Nang marinig ang paliwanag ni Felix, nagpasya si John na huwag siyang patayin. Sa halip, naghanda silang umiwas sa walang humpay na paghabol ng Zimbabwe Special Forces para hulihin sila. Samantala, inorganisa ni Shuma ang kanyang mga puwersang militar at kumuha ng tulong mula sa mga tracking expert mula sa South Africa upang tulungan siya sa paghahanap kay John at Felix. Nakakatanggap si Leila ng isang nakakagulat na mensahe mula kay John, na nagbago ng isip tungkol sa pagpatay kay Felix dahil sa mahahalagang impormasyon na taglay nito. Ibinunyag ni Felix na alam niya ang tungkol sa isang legal na kontrata na nagsasangkot sa pamahalaang Briton sa plano ng pagpatay kay Mugabe. Dahil sa kahalagahan ng revelasyong ito, pumayag si Leila na makipagkita kina John at Felix malapit sa hangganan kinabukasan ng hapon, palayo sa mga mata ng militar ng Zimbabwe. Samantala, hinihikayat ni John si Felix na lisanin agad ang lugar. Itinapon ni Felix ang isang rifle na dala niya sa isang hukay na orihinal na inilaan para ilibing ang sarili niyang katawan. Nagiging mas mahigpit ang kanilang pagtakas habang sinusubukan nilang makaiwas sa pagkakahuli at makarating sa lugar ng kanilang pagkikita kay Leila. Sa headquarters, nalaman ni Hugh mula kay Leila ang hindi inaasahang pagkakasangkot ni Felix at ang kanyang pahayag tungkol sa papel ng pamahalaang Briton sa plano ng pagpatay. Lumapit siya kay James upang alamin ang katotohanan sa mga pahayag ni Felix. Kinumpirma ni James na totoong inarkila si Felix para sa misyon ng pagpatay, ngunit ang utos ay hindi nagmula sa kanilang opisina. Napagtanto nila ang pangangailangan na beripikahin kung nagsasabi ng katotohanan si Felix o kung siya ay niloko para maling pagbibintangan ang pamahalaang Briton. Habang nagpapatuloy ang pagtakas nina John at Felix sa kagubatan ng Zimbabwe, kinakaharap nila ang mahihirap na daan upang makaiwas sa mga puwersang humahabol sa kanila. Samantala, ang mga supernatural na kakayahan ng shaman ay nagpapadali sa mga sundalo ng Zimbabwe na masundan ang kanilang landas na nagpapahirap pa sa kanilang pagtakas. Inatasan ni Hugh si Danny na tuklasin ang mastermind sa likod ng plano na kinasasangkutan ni Felix. Dinadala siya ng investigasyon ni Danny sa paghahanap ng mga lead, sinusubukang alamin ang katotohanan sa likod ng misyon ng pagpatay at ang pagkakasangkot ng pamahalaang Briton. Sa kagubatan, sinusubukan nina John at Felix na manatiling nauuna sa kanilang mga humahabol sa pamamagitan ng pagdaan sa mga bato upang hindi masundan ang kanilang landas. Pinipili rin nilang dumaan sa mga semento upang hindi mag-iwan ng malinaw na bakas para sundan ng shaman. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, napatunayan na isang malaking balakid ang kakaibang kakayahan sa pagsubaybay ng shaman, at napilitan silang bumalik sa kagubatan. Ang kanilang paglalakbay ay dinala sila sa isang talon kung saan kinailangan nilang magdesisyon kung paano magpapatuloy. Sa papalapit na panganib at kakaunti na ang kanilang opsyon, kinailangang magplano at kumilos agad nina John at Felix upang makatakas sa pagkakahuli ng mga sundalo at makarating sa ligtas na lugar. Napapalibutan ng hukbo ng Zimbabwe, kinailangang lumaban nila at mabilis na nagpasya na tumalon sa ilog. Sa kabutihang palad, hindi sila nasaktan at nakahanap ng pagtataguan sa ilalim ng ilang puno. Ang mga helicopter doctor mula sa hukbo ng Zimbabwe ay lumilipad sa ibabaw ng ilog, sinusubukang hanapin sila. Sinuri ni John ang kanilang mga gamit, ngunit nabasa ang radyo ni Leila kaya hindi nila siya maabot. Nagmasid sila gamit ang binoculars habang iniisip ang pagpunta sa South Africa para sa kanilang pagtakas. Sa opisina, ibinunyag ni Danny na si Harry ang nagsabi kay Felix na patayin si Mugabe. Ayon sa impormasyon, nagtrabaho si Harry sa British Embassy sa South Africa at tumanggap ng $5 milyong mula sa isang Swiss bank na konektado sa isang ministro ng Zimbabwe.
Sa impormasyong ito, plano nilang pumunta sa South Africa at makipagkita kay Harry. Sa kagubatan, napansin ni John at Felix ang isang orphanage na kontrolado ng gang kung saan walang nakakaabala. Binigyan ni John si Felix ng kutsilyo upang labanan ang gang habang siya'y nagbabantay sa labas. Nagkaroon ng enkwentro, nasugatan si Felix, ngunit nagawa nilang talunin ang gang at iligtas ang madre. Sinubukan ni John gamitin ang telepono doon, ngunit hindi ito gumagana upang matawagan si Lilo. Inilibing din niya ang mga patay na miyembro ng gang upang takpan ang kanilang bakas at mapanatiling ligtas ang orphanage mula sa karagdagang pag-atake. Matapos makipag-usap sa nurse na namamahala sa orphanage, nalaman ni John ang tungkol sa isang gang na ginagamit ang orphanage para mag-smuggle ng mga tao papuntang Africa. Ibinahagi ng nurse na dinukot ng gang ang ilang bata sa orphanage, kaya napilitan siyang payagan ang paggamit ng lugar. Dahil sa awa sa sitwasyon, nagdesisyon si John na iligtas ang mga bihag na bata habang nanatili si Felix upang alagaan ang kanyang nasugatang binti. Sa pampang ng ilog, nagalit si John nang makita ang mga bangkay ng mga refugee na pinatay ng gang. Lalo siyang naging determinado na pabagsakin ang gang. Gamit ang kanyang binoculars, pinagmamasdan niya ang paligid at pagkatapos ay umatake, pinalaya ang mga batang bihag sa orphanage. Lumaban ang mga miyembro ng gang nang matuklasan nilang patay na ang kanilang mga kaibigan, na humantong sa isang palitan ng putok sa pagitan ni John at ng gang. Sa South Africa, tila bihasa si Harry sa panlilinlang nang ipakita niya ang ebidensya ng kanyang pakikipagtulungan kay Shuma upang i-frame up si Felix sa pagpatay sa presidente ng Zimbabwe. Sa kabila ng pagkakataong dakpin si Harry, inalok siya ni Hugh ng oportunidad na maging double agent at isiwalat si Shuma. Gayunpaman, tumanggi si Harry at pinili ang ibang landas. Samantala, si John, na patuloy na humaharap sa maraming bandido, ay nagawang iligtas ang lahat ng bata sa orphanage kahit pa siya ay nasugatan. Tumakas ang natitirang mga bandido mula sa lugar. Samantala, nagpatuloy si Hugh sa kanyang investigasyon. Habang sinusuri ang laptop ni Harry, natuklasan niya ang patunay na si Harry ang responsable sa pagsiwalat ng pagkakakilanlan ni Lila kay Shuma. Sa orphanage, ang nurse at si Felix, na nakakita kay John na sugatan, ay agad nag-asikaso sa kanyang mga sugat. Samantala, natuklasan ng shaman at 2 sundalong Zimbabwe ang mga bakas ng bala na iniwan ni John. Nang makita sila, naghanda sina John at Felix na harapin ang mga sundalo. Madali nilang natalo ang 2 sundalo, ngunit naramdaman ng shaman ang panganib at tumakas upang ipaalam kay Shuma. Pagkatapos ng insidente, inutusan ni John ang nurse at ang mga bata sa orphanage na agad na pumunta sa hangganan ng South Africa. Siya at si Felix ay mananatili, inaasahan na maaaring salakayin sila ng mga sundalo ng Zimbabwe sa loob ng 2 oras. Inihanda nila ang kanilang sarili, kinuha ang mga sandata mula sa orphanage, at nagplano kung paano haharapin ang papalapit na puwersa ng kaaway. Pagkatapos ng 2 oras, dumating si Shuma at ang kanyang mga tropa sa lugar. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo ng Zimbabwe at ng 2 operatiba ng British Special Forces. May ilang sundalo rin na inutusang umatake mula sa likod ng orphanage, ngunit nagawa ni Felix na mapatay silang lahat. Nakita ni John at Felix na dumarami ang kalaban, kaya maingat silang umatras, hinihikayat ang mga sundalo na pumasok sa bitag na inihanda nila noon pa man. Habang sila'y lumalayo, naganap ang isang pagsabog na pumatay sa ilang sundalo. Bilang tugon, iniutos ni Shuma sa natitirang tropa niya na maglunsad ng RPG attack sa kanilang mga target. Patuloy na nakipaglaban sina Felix at John kahit sila ay na-trap, iniwan ng isang bala sa kanilang mga armas bilang huling paraan. Sa hindi inaasahan, dumating ang puwersa ng South Africa na pinamumunuan ni Hugh upang iligtas sila. Si Shuma, na malapit nang patayin sila, ay napigil dahil sa mabilis na aksyon ni John. Nang magkita muli sina Hugh at John, nagpasya si Felix na umalis, nais na lumayo sa British intelligence. Gayunpaman, sumiklab ang inis ni John kay Hugh at hinarap niya ang kanyang superior, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na walang suporta mula sa headquarters noong siya'y nakatakas sa bilangguan. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si John sa kanyang pamilya, partikular sa kanyang asawa, na nagpaalam sa kanya na hindi naging maayos ang operasyon ni Lexi upang tanggalin ang tumor. Umaasa ang kanyang asawa na makakabalik siya sa UK sa lalong madaling panahon.
2 linggo ang lumipas, bumisita si Leila kay John upang alamin ang higit pang detalye tungkol sa mga pangyayari sa Kenneth Rescue Mission. Ilang taon na ang nakalipas na nauwi sa pagkamatay ng mga kasamahan ni John. Sa Southern Helmand Province ng Afghanistan, humiling ng tulong ang puwersang Amerikano mula sa kanilang headquarters upang maglunsad ng warplanes. Sa panig ng mga rebelde, isang eksperto na si Jerry Baxter ang nag-hack sa weapon system ng mga fighter. Nagawa niyang baguhin ang target ng missile mula sa rebelde patungo sa mga tropang Amerikano, na nagdulot ng matinding panganib. Sa M16 headquarters sa Britain, sinisi ng mga Amerikano ang Britain sa pag-hack ng kanilang fighter system. Ang sistema ay dinidevelop ng isang British IT team na dati nang nag-angkin na hindi ito kailanman ma-hack. Nakalikom din si Leila ng impormasyon tungkol kay Jerry, isang hacker na eksperto sa missile guidance software engineering. Siya ang pangunahing sospek sa pagsabog sa isang baryo na sanhi ng kanyang mga aksyon. Dahil sa insidenteng ito, itinalaga si John na pumunta sa Afghanistan bilang undercover arms dealer upang dakpin si Jerry. Pagdating sa bansang apektado ng labanan, sinubukan ni John na magbenta ng makabagong armas sa isang lokal na gobernador. Sa kasamaang palad, hindi sila interesado sa mga armas na inaalok niya. Gayunpaman, nang banggitin ni John ang isang hacker na kayang ma-access ang limited encryption code software na tinatawag na Brimstone Laser Missile Guide, tumaas ang kanilang interes. Ang sandata na ito ay plano sanang gamitin ng ISF troops o peacekeeping forces sa ilalim ng NATO upang tugunan ang mga isyu sa seguridad sa mga rehiyon na apektado ng labanan gaya ng Afghanistan. Pagkatapos ng negosasyon, natagpuan si John na nakatali at dinala sa isang liblib na bundok. Samantala, dumating si Frank Allington, isang kinatawan ng Amerika, sa M16 headquarters upang humingi ng paliwanag kay Hugh tungkol sa pinaghihinalaang missile hacking ni Jerry. Ipinaalam ni Hugh kay Frank na ang kanyang team ay kasalukuyang nag-aayos na maibalik si Jerry sa UK, at humiling si Frank ng detalye tungkol sa plano ng kanilang pag-aresto. Habang dinadala ng rebelde si John, napansin siya ng militar ng Amerika sa isang reconnaissance mission na pumapasok sa headquarters ng rebelde. Sa loob ng headquarters, nakatagpo ni John si Jerry, na gumagamit ng alias na Joseph Muhammad. Sinubukan ni Jerry ang pahayag ni John bilang arms dealer sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa software na kanilang pinag-usapan noon. Handa na ang ilang rebelde na barilin si John kung hindi niya masagot ng maayos ang tanong. Habang nahihirapan si John, naging tensyonado ang sitwasyon, ngunit biglang nakialam ang mga tropang Amerikano at nagpaulan ng bala. Nagawang protektahan ni John si Jerry, at parehong naaresto at dinala sa headquarters ng militar ng Amerika. Habang kinukunan ng litrato ang mukha ni Jerry, mariing tumutol ito, tila ayaw ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa England, nalaman ni Hugh ang pag-aresto kina John at Jerry at sinubukang makuha ang kanilang pagpapalaya sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Frank, ang opisyal ng Amerika. Gayunpaman, nabigo siya dahil tumanggi ang opisyal na ibigay ang 2 detainees. Samantala, sa isa pang bahagi ng eksena, dinadala na sina John at Jerry sa isang lugar para patayin. Gayunpaman, lumaban si John at nagawa niyang patayin ang 2 American Marines. Sinira niya ang kanyang tracking device upang maiwasang matunten ng militar ng Amerika. Sa kanilang pagtakas, tinanong ni John si Jerry tungkol sa dahilan kung bakit determinado ang mga Amerikano na patayin siya. Ibinunyag ni Jerry na dati siyang nagtatrabaho para sa CIA at sangkot sa pag-hack ng missile guidance system sa Pakistan. Siya ay dinukot ng isang grupong insurgent 18 buwan na ang nakalipas at pinilit na magtrabaho para sa kanila. Ang kasalukuyang grupong kinabibilangan niya, na pinamumunuan ni Zahir Short, ay naglalayong patalsikan ang gobyerno ng Afghanistan. Dahil dito, determinado ang mga Amerikano na dakpin at patayin siya. Iminungkahi ni Jerry na dalhin si John upang makipagkita kay Zahir Short, ang leader ng grupong insurgent, sa teritoryo ng Pakistan. Hinarap ni Hugh si Frank matapos matuklasan ang masamang plano ng opisyal ng Amerika na ilagay ang sisi sa Britain para sa pagkamatay ng kanilang mga sundalo, at takpan ang pagkakamali ng CIA sa pag-recruit kay Jerry. Nagulat sa mga revelasyong ito, iginiit ni Hugh na ibalik sina John at Jerry sa kustodiya ng Britain. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman na nakatakas na ang dalawa. Nasa pagtatago sina John at Jerry, maingat na umiiwas para hindi matuklasan ng isang helicopter ng militar ng Amerika na lumilipad sa itaas. Nakipag-ugnayan si Jerry sa kanyang mga kaalyado para sa tulong.
Nanatili silang maingat habang napapansin nila ang isang American drone na nagpapatrol sa lugar. Samantala, inutusan ni Hugh ang kanyang team na hanapin sina John at Jerry bago pa sila madakip ng mga Amerikano. Sa teritoryo ng Pakistan, sinalubong sina John at Jerry ng mga tauhan ni Zahir Shork at dinala sa headquarters ng grupong rebelde. Mabigat ang seguridad ng lugar, binabantayan ng mga armado. Nagulat si John nang makita si Zahir, ang parehong lalaki na nakausap niya noong sinusubukan niyang makipag-deal ng armas sa isang gobernador. Sinamantala ni John ang pagkakataon upang makipagnegosyo kay Zahir, ngunit isiniwalat ni Jerry ang tunay na pagkakakilanlan ni John bilang miyembro ng British Special Forces. Dahil dito, naaresto si John maliban na lamang kung ibabahagi niya ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa mga plano ng British Intelligence Agency. Sinubukan ni John na kumbinsihin si Jerry na hindi siya bahagi ng British military, ngunit nanatiling mapagmatsyag si Jerry. Sa kanyang paghahanap ng ebidensya, hinawakan ni Jerry ang sinturon ni John at natuklasan ang isang litrato ng pamilya, na labis na nakaapekto sa kanya. Hinikayat ni John si Jerry na mag-isip muli at bumalik sa England, dahil minanipula siya ni Zahir para sa sariling layunin nito. Habang nasa kanyang kwarto si Jerry, nag-iisip tungkol sa litrato ng kanyang pamilya at nahihirapan sa kanyang mga desisyon, aksidenteng narinig niya ang isang lihim na pag-uusap ni Zahir at Frank tungkol sa isang plano na kinasasangkutan ng pagpapalitan ng mga tao para sa impormasyon at armas. Agad na kinopya ni Jerry ang ebidensya ng sabuatan sa kanyang flash drive. Sa ibang panig, kinumbinsi ni Frank si Hugh na kailangan niyang alisin sina John at Jerry dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pagkamatay ng dalawang American Marines. Balik kay John, muling pinipilit siya ni Zahir na ibunyag ang ISAF Command at Control Encryption Code. Inutusan pa ni Zahir si Jerry na barilin si John kung hindi siya makikipagtulungan. Nanatiling tahimik si John, at sa isang nakakagulat na pangyayari, binaril ni Jerry si Zahir at nakatakas kasama si John. Samantala, si Steve na nasa coma sa loob ng 7 taon, ay pumanaw na. Si Leila, na nasa ospital, ay humiling sa doktor na tanggalin ang bala sa ulo ni Steve at hiniling ang resulta ng autopsy upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasamahan. Balik kay John at Jerry sa kanilang pagtakas, ipinakita ni Jerry kay John ang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng kasunduan ni Zahir sa mga Amerikano para palitan sila ng armas. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si John sa M16 headquarters upang ibahagi ang impormasyon mula kay Jerry, na inutusan siyang bumalik sa Afghanistan kung saan kukunin sila ng British troops. Pribadong ipinaalam din ni Leila kay John ang pagkamatay ni Steve at ang kanyang pagsisikap na matuklasan ang katotohanan kung sino talaga ang salarin. Sa kabila ng lungkot sa balita, nakatuon si John sa kanyang misyon. Samantala, hinarap ni Hugh si Frank matapos matuklasan ang kanyang kasunduan sa Afghan insurgent group. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Frank at iniwan ang MI6 agent nang hindi nagbibigay ng maraming impormasyon. Habang naglalakbay sina John at Jerry sa kotse, biglang sinalubong sila ng 2 armadong babae na kumuha ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, kinailangang iwan ng 2 ang kotse at magpatuloy ng naglalakad patungong Afghanistan. Sa M16 headquarters, nakipagkita si Frank kay Hugh upang ipaalam na balak niyang ibigay sina John at Jerry sa isang bilangguan sa Amerika. Hindi siya nagatubiling aminin ang kanyang pakikipagtulungan kay Zahir, dahil naniniwala ang pamahalaang Amerikano na may malaking impluwensya si Zahir sa Afghanistan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Hugh, napilitan siyang ibunyag ang lokasyon kung saan kukunin ng mga Amerikano sina John at Jerry. Pagkaraan, iniabot ni Danny kay Leila ang resulta ng ballistic report tungkol sa bala na kinuha sa ulo ni Steve. Ipinakita ng report ang tunay na pumatay, at ngayon ay alam na ni Leila kung sino ang may sala. Sa isa pang pagkakataon, nagalit si Leila nang malaman na ibinahagi ni Hugh kay Frank ang lokasyon ng pick-up nina John at Jerry. Galit siya dahil inilagay ni Hugh sa panganib ang kanyang sariling tauhan. Hinarap ni Leila si Hugh tungkol sa kanyang ginawa, ipinahayag na natuklasan din niya na siya ang pumatay kay Steve at sa iba pa noong misyon noong 2003. Nagbanta si Leila na ibubunyag ang ebidensya sa kanilang mga nakatataas maliban na lamang kung kikilos si Hugh upang iligtas si John. Walang ibang pagpipilian, nagpasya si Hugh na lumipad patungong Afghanistan upang makialam. Samantala, papalapit na sina John at Jerry sa pick-up point na ibinigay ni Hugh. Kailangan nilang maglakbay sa isang mapanganib na minefield.
Aksidenteng natapakan ni Jerry ang isang mina, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ni John bago sumabog ang mina. Habang nakakaramdam ng ginhawa si Jerry, binaril siya ng isang sniper. Bilang tugon, pinatay ni John ang sniper at nakipag-ugnayan kay Leila para sa tulong. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Leila ang pagkakakilanlan ng shooter na pumatay kay Steve at sa iba pa, na ikinagalit ni John at lalo siyang pinatibay para harapin si Hugh, na ngayon ay nakarating na sa Afghanistan. Sa huling bahagi ng serye, dumating si John sa itinakdang lugar ng pagkikita. Inamin ni Hugh ang kanyang nakaraang aksyon habang nakatutok ang baril. Sinubukan ni John na harapin siya at nagawa niyang talunin si Hugh. Pinipilit siyang aminin na aksidenteng nabaril niya ang mga kasamahan ni John dahil sa takot nang sila ay napalibutan ng kalaban. Sa isang sandali ng katotohanan, humingi si Hugh ng tawad sa kanyang pagkakamali. Bigla, sinalubong sila ng mga puwersa ng kaaway at inilunsad ang atake. Nasugatan si Hugh sa enkwentro. Nang makita ang panganib, pinilit niya si John na tumakas sa sasakyan habang isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang pampasabog upang alisin ang mga paparating na tropa ng kaaway. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.